I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Naku po, meron po tayong updates news ngayon mga besa. Ika nga, upload videos, updates. Naks naman. So dahil dito si Manong Johnny, alam po natin ito napakabihasang politician at matagal na nanungkulan sa gobyerno hanggang ngayon kahit sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Siya po ay legal counsel niya, no? So dahil dito mga bes, may binunyag siya, no? Ang sinabi niya dito, I quote guys, very short lang. Si Digong nangutang ng pera sa China, ginastos niya, pero sa mga project niya, mga kababayan, maraming hindi natapos, no? Bakit si PBBM daw ang tagabayad? Di kayo naloka? Parang, wow, grabe. Nakakadismaya yung ganito, nakakalungkot sapagkat alam po natin, lumubo ang utang ng Pilipinas dahil kay Digong. 7.2 trillion plus. Yan, di ba? Ikumpara mo sa past administration, ilang dekada na mga Pangulo na dumaan, 6 trillion plus lang yun, yung utang nila. Plus yung kay Digong, tumatakbo na siya guys ng 13 million plus. No, halos kunti na lang para magiging 14 trillion eh. So dahil dito mga kababayan, ang sabi ni Manong Johnny, alam nyo naman ito, kahit yung edad niya na 100 taon na yan, malakas pa rin ang memorya nito guys, no? Hindi lang po yun. For sure, malakas ang intel nito, nalalaman niya ang katotohanan. No, bihasa ito eh. So dahil dito may binunyag siya mga kababayan. So ang tanong ko rin naman, no, sa inyo, baka may alam kayo, bakit lumubo ang utang ng Pilipinas sa pamumuno ni Digong? Tapos bakit nagbinta siya ng ginto? Bakit nawawala ang 11 billion na sa Parmali? Bakit 90 billion na nawala sa PCSO? Ang dami, no? Saan napunta yun? Ano nangyari? Bakit nakaiwan siya ng 1 billion doon sa Malacanang no nag-turnover sila ni Pangulong Marcos Jr.? Yun ang tanong. Bakit yung mga proyekto ni Digong hindi niya tinapos? Nag-utang siya ng pera sa China, gumastos siya ng gumastos, pero si PBBM ang nagbayad. Anyari? Ito, basahin po natin para kumpleto detalyado, okay? Sabi dito mga kababayan, no? Yan ang post po ni Manong Johnny. Agay. Sinabi ng mga supporters at admirers ni PRRD na marami siyang pinagawa. Totoo yun. Totoo daw yun guys. At marami pa din ang hindi tapos at ginagawa pa hanggang ngayon. Diba mga kababayan? Totoo po yun. Si PBBM tinutuloy niya mga kababayan. Yung the rest tapos na. Yung iba hindi pa. Diba? Pero ang question ay ito. Agay. Ito ang question daw. Saan kinuha ni PRRD ang pera na ginastos niya para magawa ang mga ginagawa niya at yaon hindi pa tapos na pinagawa niya? Saan daw kinuha ni Digong yung pera? Guys kumbaga sabi niya, saan kinuha ni PRRD ang pera na ginastos niya para magawa ang mga pinagawa niya at yaon hindi pa tapos na pinagawa niya? Ayun. So, diretso. Sa buwis ng mamamayan? Question mark. Hindi. Agay. Inutang niya, karamihan sa aking kaalaman ay inutang sa China. Inutang niya sa China pala, mga bes. Inutang niya sa China. Karamihan, sabi niya, sa kaalaman ni Manong Johnny, inutang niya sa China. Si PRRD ang gumastos. Yun. Si BBM naman ang tagabayad. Anak ng kuwago. Anak ng tipaklong. Si Digong ang gumastos. Si BBM naman ang tagabayad. Ano yun guys? Ano palagay nyo? Okay? Tuloy, ang galing sabi niya ganun. Wow, ang galing daw. Ay, ala kayo, mga bes, anyari. Ang galing sabi niya. Goes. Kaya kung tingnan natin ang utang ng bawat naging presidente, sabi niya dito, ng bansa natin,
pinakamalaki ang inutang ni PRD. Pero sa mata at paniwala ng kanyang mga taga-suporta at admirers, ay siya ang pinakasikat at pinakapopular na naging presidente ng Pilipinas. Okay? Alam nyo guys, no? Si PRD kasi nakilala siya dahil doon sa war on drugs siya. Diba? So mga salita niya, nagmumura, kung ano-ano. So nakilala siya doon. Actually, hindi naman talaga siya sikat. No? Si PBBM talaga ang sikat. Matagal nang sikat ang Marcos guys. Ang Bongbong Marcos, matagal na sikat yan. So alam po natin, ang war on drugs niya, no? Talagang pumatok sa takilya. Pero yung war on drugs, sabi nga, fake, sabi ni Pulis, si Pulis Las Cañas, dating Pulis Las Cañas, na nagsabi, fake daw yun. So ang tanong mga kababayan, kung gumastos si Digong, na ang dami niya palang karamihan na inutang niyang pera sa China. O ginastos niya. Pero ang tanong, bakit si Pangulong Marcos Jr. ang tagabayad? Yun ang tanong. Saan po napunta yung mga pera na 7.2 trillion na inutang niya? Alam niyo kung tutuusin, yung 7.2 trillion na yun, maraming malalaking project ang napagawa doon mga kababayan. At huwag niyo sasabihin, pandemic. No, mali kayo. Mga anti-Marcos. Marami pong donation ang mga iba't ibang karatig nating bansa. Tapos, ang tanong din, 11 billion ang nawala sa Parmali. You see guys, sabi nga nila, ang kumita ang mga Chinese. Ito pa, 90 billion ang nawawala sa PCSO. Yun po ay kinwestiyon ni Congressman Dan Fernandez kay dating general manager ng PCSO na si Rowena Garma sa Quadcom. Isa pa yan. Tapos ito pa, bakit ito si Digong? Bukod sa pinalubo niya ang utang ng Pilipinas, 7.2 trillion, ngayon saan napunta yung bininta niyang ginto? Malaki yun guys. Kung hindi pa nakaupo si Pangulong Marcos Jr., wala tayong alam. Saan niyo po dinala ang mga pera na yun? Agay. Hindi po natin alam yan. Hindi alam ng mamayan na nagbinta pala si Digong ng ginto guys. Alam po natin, ilagay ko sa screen. Ngayon, ito pa. Bakit itong nag-turnover sila nung last 2022, July yun, di ba mga kababayan? Bagong administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ngayon, may natuklasan sa Malacanang na nakaiwan ng 1 billion si Digong doon. Yun, isa pa yun. So, marami mga kababayan. Ang tanong, ano ang nangyari? Bakit si PBBM ngayon ang nagbabayad? Wow! Bait talaga ni Pangulong Marcos Jr. Wala siyang reklamo. Alam nyo kung bumanat yan, mabubunyag lahat ng mabubunyag. Sabi ko sa inyo guys, ay nako, ewan ko lang, baka mapahiya itong mga DDS na ito pag si PBBM ang magsalita. Ang daming alam yan mga guys, sa totoo lang. So dito pa lang sa sinabi ni Manong Johnny, ay nakakagulat ito guys. Di ba? Saan kinuha ni PRD ang pera na ginastos niya? Sabi niya nga, karamihan inutang niya sa China. Gumastos siya. Si PRD ang gumastos, pero si BBM ang tagabayad. Kasi ang alam ko kasi, ito, correct me if I'm wrong. Kasi ang alam ko kasi, pag may project ka, mga kababayan, pag may project ka, dapat naka-fix na po yun eh. Di ba? Naka-fix na po yun eh. Halimbawa, like for example, isang tulay na mahaba. Ang halaga niyan is 15 billion. So, ibig sabihin ng 15 billion yan, naka-fix na doon yun hanggang matapos. Pero, di ba parang gano'n ang dating? Correct me if I'm wrong guys yun ang pinagtataka ko dito. Bakit? Di ba? Karamihan, inutang niya sa China. Si PRD ang gumastos. Pero bakit si PBBM naman ang tagabayad? Anong nangyari? Agay. See? So, ibig sabihin, yung mga ibang project talaga na hindi pa natapos ni Digong, ang pagkakaalam ko dito, si PBBM ang tagabayad. Diba? Correct me if I'm wrong guys. Kung tama ba ako. So, isa pa sa
nakikita ko dito, lumubo ang utang ng Pilipinas, si PBBM ang tagabayad. Agay. Ay nako, ewan ko na lang sa inyo mga kababayan. Kasi sabi 'di ba, maraming mga pinagawa si Digong na hindi pa tapos. Ha? Ay nako, ano bang nangyari sa mundo? Ano ba kayo? Kurakot pa ba? Hindi natin alam. Baka may kurakot na nangyayari. Hindi ako sure guys. Ha? Kayo na pa ang bahalang humusga. O, ano po ang kapalagayan nyo sa sinabi ni Manong Johnny? Ay, nakakadismaya, nakakagulat, 'di ba? Mga bes. At pasasalamat tayo sa mamamayang Pilipino. Tayo lahat nagbabayad tayo ng tax eh. 'Di ba? Nagbabayad tayo ng tax ng husto. Although alam natin batas 'yan, pero sana alam din po natin ay sana po no ibig sabihin alam din po sana ng mga pinuno ng bansa kung saan nila ilalaan. Dapat ilalaan ng tama. 'Di ba? Para mapakinabangan din naman ng mamamayang Pilipino. Ganun lang 'yun, 'di ba? So dahil dito guys, well, kawawang Pangulong BBM tagabayad sa utang ni Digong na inutang niya sa China. Ginastos niya. Si PBM tagabayad, OM goes. But anyway guys, kayo na pong bahalang musga, uulitin ko. Thank you for watching. See you again on my next upload video. Bye. And babus. God bless Philippines.